Kwento ni Toto. Tuloy-tuloy lang ang kwento. Nasa maka, kwento ni Toto, walang halong drama. Kwento ng life ng trip at saya. Dito lang yan, di mo to makakalimutan. Kwento ni Toto, real talk, good vibes, kwento kwento. First reaction nyo lang, dahil first time nyo napanood yung pilot episode, starting with Sobrang na-excite ako kasi yun nga, very supportive ako sa this. See sila ever since lumabas yun. And sobrang saya ako na nakita ko sila dun lahat. And sobrang excited na rin ako na paano nila mamimit yung karakter. and si Kobe, ang bagong red flag. Bago tayo red flag. Ako, sobrang kinikilig ako. I mean, I kept smiling whenever I see them on screen. And now I'm so excited for the rest of the episodes. And I'm excited for you guys to watch them. Grabe yung reaction ng crowd dito. So, no, I can't wait for it to come out tomorrow and for everyone to be able to watch it. Okay, Girly Pop. Girly Pop! Ayan, I'm so happy to be able to watch the pilot episode with everyone. And hear all of their reactions. Kasi kita naman napanood naman natin how promising their acting is. Diba, pilot episode ka lang, and you can already see yung talent nila and how the story talaga overall is really promising. And yeah, I wish people get to see more of those things also, and for the rest of the cast, super galing. Yeah. Ayan, super na-excite po ako. Kasi first pa lang, parang bitin, no? Bitin talaga siya. So I'm very excited na mapanood na din ng lahat kung ano yung hinanda namin para sa kanila. Ako sobrang happy ako na hindi ko na-expect na ganun magiging impact dito sa crowd. At ayun, actually habang pinapanood ko wala akong reaction. Tinitingnan ko kung may kulang ba o ganito ganyan. Then hanggang sa matapos, grabe. Ang Great, bro. galing natin. Yes. Jello, ganda na kayo doon. Very groovy. Pero sa totoo lang nabitin ako. And sobrang na-excite ako na makita nyo ding lahat yung mga susunod pang mga eksena. Kasi, ayun nga, gusto ko lang sabihin na sobrang gagaling ng mga kasama ko. Na napaproud lang talaga ako habang pinapanood. And tulad nga na sinabi po ni JM na hindi ko na-expect na ganun yung kalalabasan. So, first time kasi namin lahat mapanood. So, sobrang happy. Kung dito sa episode na to, sa pilot, kilig, diba, tawa, yung next ba, may iyak naman bang halo, may, ano pang mga emotion ba? Ay, galit ata mo kami galit rin mo ramdaman kay Kobe. Baka when I come back, but I don't want to reveal anything, but I'm gonna start raising a lot of questions. Nabitin kami dun sa sa first episode. Yeah, especially dun sa kiss. Doon sa mga few episodes ba may makikitang intimate na kissing scene si JM and Sifia? Uy, abangan niyo. Mag-download ko muna ng iPhone. Yes. Pero JM and Frank, ano yung pinakamahirap and pinakamasarap na experience mo while doing it? I mean the serye. Pinakamahirap at pinakamasarap. Pinaka-enjoy. Enjoy. Pinakamahirap. Yun. I mean, yung hesitation ng yung first kiss, yung kiss na yung tigan. Okay. Yun, medyo nahirapan ako din kasi hindi ko kita eh. I mean, hindi ko kita kung malapit na bawahan. So, kailangan ko pa nag-guide na closer pa. I think yun doon ako nahirapan kasi alos lahat ng taping days nag-enjoy ako sobrang. Kahit first time. Kahit sobrang mapagod pero hindi ko na siya napipili. Once na nakauwi na ako kasi sobrang nag-enjoy lang ko. Ikaw? Sa akin po, ang pinakamahirap ay every time na nag-a-adlib si Jello. Yeah, sa buong taping namin,
doon ako pinaka nahihirapan na pagka every time na may scene ang lahat, tapos kailangan mag-adlib ni Jello. Hindi ko mapigilan na hindi matawa. So parang may isang beses na nakailang take kami kasi tawang-tawa kami sa adlib ni Jello. And yung enjoy, I think lahat naman po. Pero yung crying scene, parang ang galing mong umiyak yan. So madali ba yung for you? Somehow. Kasi po, nung time na sinushoot po namin siya is, meron po kasi before mag-start is magpapatugtog po ng malungkot. So parang nadadala po ako sa music. Pero minsan po, yes, pero minsan mahirap din po. Especially pag wala kang mahugot. Pero Piang, parang naging very comfortable pa. Well, based na napanood namin, how comfortable were you on set na? Minsan ay ka namang may camera, pero kasi ito scripted, may takes, ganyan-ganyan. Nakapag-adjust ka ba agad being on a different environment? At first po, hindi pa. Yung first taping din namin, hindi talaga. Kasi kinakabahan po ako ng first upo kasi ito. So, andun po silang lahat para i-guide ako. Ano yung dapat gawin? Ano yung dapat gawin? Si Ivory, alam namin your parang ultimate best friend, di ba? Sa mga karakter mo. Dito best friend ka rin ni Fiang. How do you support her? Kasi first series niya to. Ikaw naman very, kumbaga bihasa ka na sa acting. How do you support JM and Well, I just let them shine talaga. Kasi, yun nga, parang that's my way of supporting them as well. Parang, I let them do their thing. And as much as I can talagang I let them be comfortable around me kasi I don't want them to be intimidated naman kasi ayoko naman na gano'n kasi gusto ko naman na makakontribute sa ganda ng show overall. JM Fiang, is there any pressure on your part? Kasi first original series nyo to and then parang yung mga susunod mas marami pa for sure. Is there any pressure on your part na supportahan kayo ng fans nyo dito sa first series nyo na ito? May po ba naman? Sa isa lang. Ayun kaya. Sa akin, simula una ako talaga, simula po ako na feel na pressure. Mas lamang po yung excitement na gawin namin itong project na ito, natapusin namin itong project na ito, pakita sa kung kanino dapat i-reflect na ito, of course sa fandom namin, sa lahat ng casual viewers. So, hanggang matapos, wala po akong na feel na pressure. Siguro hirap yun, pero yung pressure na I think mas lamang po yung happiness, yung excitement ko habang ginagawa ko tong project namin together. Fiang. Ako po talaga first, pressure po ako kasi hindi ko alam kung paano ko madideliver ng tama. And first, on-screen po kasi ito na series. So, yes po, may pressure sa akin kasi before po, meron po akong puntong Laguna. So, kailangan ko po tanggalin yon bago ko ma-deliver ng tama yung script. You're a good comedian. Parang dito napansin namin. Ito ba yung mo, one of your dream role? Yung parang maging comedian. Nakarelate ka ba doon sa character? Sa character parang mo. Ikaw din kasi yung... Kung nakarelate po, siguro sa personality, yes. Pero sa pinagdaanan, hindi po. Hindi pa po tayo nag-ghost, no? Or balikan. Ayan po, sa personality, yes, nakarelate po ako kasi si Jaja ay very jolly, very makulit, pagmahal, family-oriented, lola spirit. And as Jaja po kasi, pinalaki din po siya ng lola niya kaya lola din nagmalaki po sa akin. Sorry po, ano po ulit question niyo? Yung nahirapan ka ba? Or parang naging gamay mo yung pagiging komedyante? Yan ba yung gusto mo? Siguro po, nature na po siya sa akin na lumalabas talaga sa bibig ko. And yung mga napanood niyo naman po, si Derek po talaga nag-guide sa akin kung paano kayo deliver na tama. Kung gusto ba nila, nakakatawa or hindi. Hindi ko po alam. Natawa po kayo. Natawa naman. Komedyante na ba? Kobe, nahirapan ka ba maging red flag tsaka ghost nun? Soft yan Actually, you know what? I don't really want to spoil anything, but so maybe Val isn't as bad as you guys think he is, just because he ghosted, but
Basta, no, I don't think I had no. I think he's not a super red flag for me. Well, there is a point where he is a red flag. Definitely a red flag. Yeah. Denying na red flag. Yeah. Basta, I don't want to spoil anything but abangan nyo lang. Pero nahirapan ka ba as portraying a red flag? Oo naman. Of course. Okay. No, of course, it's hard because it's something that I wouldn't do in real life. But yeah, no, I mean, I enjoyed working with these guys, playing the character, and being the love triangle of them. So, saya. Kobe, sa Kapyang, actually okay din yung on-screen chemistry nyo. In fairness, kinilig kami. Nanonood ka pa nung... Ay, talaga Kamusta naman? Like, how were you also able to... Okay kasi yung chemistry nyo. How were you able to work together? Lahat ng nanonood dyan. Anong take? Taping nila. May eksena mismo. Kasi baka... Kala ko naman. Okay. It's very easy to work with Piang. She's sobrang professional. At first, when we had our photo shoot, medyo nervous pa ako. But we became comfortable with each other. We're friends. And yeah, no, she's very professional, very funny. And she's very good at ad-libs, I'm not gonna lie. Like, she'll just come up with stuff on the spot and I really get amazed. So it was very easy to work with her. Yeah. So maraming ad-libs din kayo. Ay talaga. Kulit nyo Kami pong lima. Kasi si Roberto, bawal po siya mag-ad-lib. Masyado siyang stiff. Si Jello, you mentioned maraming ad-lib. How was that like? Talaga bang kulit din? Ano po kasi, medyo bastos ka yung karakter ko. Actually, nangyari sa eksena namin, kung ano pumasok sa isip talaga is yung sinasabi na namin. Minsan nagtutulungan din kami, like sasabihin sa akin nila Jen, nila Pian, mga iba pang namin kasama. Ito gawin, sabihin mo kaya ito, sabihin. So, ang daming mga ganong eksena. So, mga kalokohan po namin, kami rin talaga yung mga natatawa. Lalo na ito, ang dami pong sinasabi, Basta. Super enjoy naman kayo. Yes. Super. So sa akin, di pa lumabas yung character mo. No? Ano yung magiging character mo dito? Red flag, green flag. Ay, parang green flag. Green flag. Okay. Kasi, paano ba? Alam mo ba? Ano rin nyo kasi, malalaman nyo kung anong connection niya kay Jay. Sa Lola. Or na-reveal na ba diba? Yes. Okay, we'll accommodate 5 more questions po. After this ghosting, what's next to JM Fiang? May mga upcoming projects. And ready na ba kayo sa big screen after the launching ng I Want the original series? Yes, JM, and pasok sa Pin-announce na yan. Pero excited na kayo manakot doon or matakot kasi this time comedy and super. Excited ako doon kasi ibang-iba yung role ko doon compared dito sa cinema na yung ginawa ko, ibang-iba din. So parang mas doon na excitement kung gawin yung character na yun. And wala, ang ironic lang kasi hindi naman ako nanonood ng horror. So, pero puro excited ako sobra. Yung for JM and Piang, kasi visible naman kayo sa social media, pero first time niyo makita sarili niyo on the big screen, anong feeling? Kapag, medyo nung una ba parang medyo na ilang ba kayo nung una, nakapag-adjust ba kayo? Anong feeling? Kita niyo na, sila sanay naman na. Ako po, unang kita ko sa mukha ko, parang, ako yan, parang hindi po ako sanay na makita talaga yung sarili ko. Pero, sana po, masanay po akong makita yung sarili ko, no? Sa big screen para wala na akong hirap. Pero habang pinapanood ko mismo yung sarili ko, proud ka din. Yes, I'm very proud of myself. And unti-unti naman po, nag-enjoy din ako. Feeling ko hindi ako yung gumagano. Na-enjoy mo? Yes, pero nung una. JM. Ikaw naman, JM. Kakain ka na rin ng Cinemalaya. So, kumusta naman yung experience mo mapanood? Ang laki, big, larger than life.
Ayun, may konting ilang din. Pero mas, ko alam parang mas naging mapagmasid ako sa sarili ko. Baka kasi may mga mali akong nuances, gano'n. So, tingnan ko lang kung tama ba yung emotion ko yun. So, mas naging mapagmasid ako. Pero gano'n mo kayo proud mo panalang isa't isa? Sobra, especially sa kanya. Ikaw naman, sige, go ahead. Yun lang, thank you. Sobrang proud ka sa kanya. Because... Ikaw naman, ano naman feeling na panood si JL? So, nakaka-proud kasi habang nagsiset po kami, hirap na hirap siya kay Tonyo. Which is si Jello kasi sobrang dami niyang ad-libs na bawal siyang tumawa. Yun kasi yung character niya sundalo siya noong 1940s. So, yung mga sundalo noong 1940s, siguro hindi naman sila natawa, no? Kasi hindi uso sa kanila yung mga biruan. Pag biniro talaga. So, nung time na nagtitaping kami, ang hirap. Nakikita ko nahihirapan siya every time na nag-a-adlib si Jello kasi nakakatawa talaga si Jello. Ayun, super nakaka-proud siya. Are you critic of your own work? Kapag kayo nanonood kayo, dapat ginawa ko to, parang ganun, dapat improve ko to. May ganun ba kayong factor? Yes, especially dun sa river part nung sa akin. Hindi pala pantay yung makeup ko. Hindi namin napansin. Hindi namin napansin yan. Hindi pantay yung makeup ko, pangit. Pero yun, siguro nung mga panahon yun, sobrang lamig po kasi ng tubig. Oo nga, at nahulog po. Yes, umulan po kasi nun. Tapos pinip po ata natin mga 11 p.m. Super lamig talaga. And ayun, nung napapanood ko, sana ginawa ko itong atin. Pero, proud ako sa Lilipan. Proud JM. Thank you. Yeah, let's go. Halong tawa at kwento mo. Totoo, di puro show. Ito na yan sa kwento ni Toto. Kwento ni Toto. Yeah, let's go. Halong tawa at kwento mo.